honestly, nakakabitin ng sobra. Kasi imagine yung show na kinunan nyo for 4 years, papalabas lang ng 4 months. So, medyo nakakabitin and nakakalungkot din dahil mamimiss kong mapanood yung sarili ko bilang Steve Armstrong. Kasi privilege yun na mag-portray ka ng isang character na sobrang iconic nung 90s, nung 80s. So, sobrang privilege sa akin na mapanood yung sarili ko bilang Steve Armstrong and maging parte ng Voltes 5 Legacy. So, yes, malungkot ako, but at the same time, happy ako sa na-achieve ng show Biruin mo yun, parang nagpunta kami San Diego for Comic-Con, napag-usapan natin the last time. And ultimately, feeling ko, ang mga achievement ng Voltes 5 is nabalik niya yung kung anong ginagawa ng 10 pamilya dati. Habang kumakain, nasa sala sila, or after kumain, bago kumain, magtitipon-tipon sila sa sala para manood ng TV. Kasi wala nang gumagawa ngayon nun Usually, nasa sarili-sariling phone. So, yun, yung Voltes 5, sobrang happy ko sa project na yun. After this po, meron po kayong movie, di ba po? Opo. So, kailan po yun? Tapos ano po yung plot? Ano po yung mga akabangan namin sa'yo? Yung movie na tinitis namin ngayon, Firefly, siya, under Muse, tapos directed by Direct Zig. Kasama namin dyan sila Yuen, si Miss Cherry Pie, Miss Yayo, Miss Alessandra De Rossi, Sir Epi Quizon. So, it's about kid na adventure ng kid and kung ano yung mga matutuklasan niya, sino yung mga makilala niya along his journey. So, very interesting yung mga mangyayari. Para siyang buhay. Paano tatakbo yung buhay ng isang sa loob ng isang journey. Malapit na po yung birthday nyo, so we should po... Tagal pa! What's the inspiration behind you? Ano pong theme? Wala namang theme Wala Kumbaga parang bilang 25 years old na quarter life crisis, hindi naman crisis, pero diba, parang yun yung sinasabi ng silver anniversary, let's say na silver anniversary ito ng buhay ko. Gusto kong mas maging mature yung mga layouts na gagawin, so hindi na siya puro playful lang. Gusto kong parang ganun. And ito yung hair ko, biglang after 4 years pagupit ako ng make sense. So, yun yung pinaka. Kaya bawal to i-post until September. Until ka mag-post din. Until ako mag-post. Paano nyo pa isa-celebrate yung birthday nyo this month? Happy birthday! Ganun. Happy birthday! Kakanta sila. Hindi. Ako kasi hindi ako yung tao na puro, di ba, yung iba gusto nila pupunta sa bar, celebrate. Ako ang bala ko ngayon, mag-out of town ako with my family and mag-wakeboard kami for 2 days. Wakeboard. Yun yung trip ko ngayon para ma-feel ko naman na nagbakasyon ako after Voltes 5 Legacy. So gusto ko lang pumunta kung saan man away from work. Wala akong iniisip kundi it's just me and my board. Sino ka-wakeboard? Well, kung may mga kapunta sa mga ka-wakeboard ko rin. Nag-wakeboard din siya. Sino? Si Isabel. Definitely pupunta si Isabel sa birthday. Di pwedeng mawala siya sa birthday ko. Pero kung ang question ay nag-wakeboard din ba siya, tinry niya. Tinry niya. Sumakit yung katawan niya. Tapos nadala. Going back to the shoot, mates, ano yan? Nag-ano ka lang ng text, tapos yun yung gusto mo, or sino nag-provide sa'yo? Actually, brainstorming kami ni Kuya Mike and yung photographer ko si Guki. So kaming tatlo yung nagbabatuan ng ideas kung ano yung magandang layout for this shoot, ano yung maging effective. So yun. But yung goal is parang sort of, re-imaging, rebranding. Now that you're 25 years old, mas mature yung gusto mong tingin ng audience sa'yo. Pag sinabi kasing rebranding, parang naging iba ka ng brand completely. For me, hindi ko naman kailangang ibahin yung brand ko. Parang
kung sino yung hindi ko na nakilala nila, yun pa rin naman ako. It's just that 25 years old na ako ngayon and ito na yung buhay ko ngayon. Ito na yung tsura ko ngayon. Dahil yung huli kong photoshoot, tagal na rin, maaga ko. So, wala namang rebranding. Siguro mas, yun nga, it's the right term. Mas mature yung concept ng photoshoot na to. That's for your social media use lang. Yes. Investment. Yes. Kailangan naman talaga mag-invest sa lahat. Doon tayo sa hair. Gano'ng katagal mo pinag-isipan na puputulin mo siyang ganyan? Plano ko na siyang paiksian siguro 2 months ago. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na... Actually, matagal ko na siyang plano. Kaso dahil nga may Voltes time, may mga iba't ibang commitments, hindi pa ako makapagpagupit ng buhok. And naghahanap ako ng tamang timing kung saan ko i-launch yung new hair. So, yun nga, birthday ko. So, kanina lang ako nagpagupit bago pumunta ang photoshoot. Tapos, habang nagpapagupit ako, sabi ko sa sarili ko, for sure, after a few days, mamimiss ko agad yung long hair ko. So, sobrang gusto ko yung... So, wala pang 24 hours pala yan? Wala pang 12. Hindi ka pa natulog? Hindi pa. Kasi sobrang gusto ko yung long hair ko. Pero, tulad nga sinabi ko, 25 years old na, kailangan na mas maging... If ever possible na ipahabain mo ulit siya with the same length nung bago mo pagpapento? Pwede naman. Depende kung may road ako na kailangan pahabain. Pero kung ako piliin, siguro try ko munang clean cut muna. Miss ko rin. Saka mas madaling tuyuin yung buhok pagkatapos mo. Definitely. Lumaki ka kasi sa harap ng camera from starstruck kids no, to ngayon 25 ka na. So ano masasabi mo dun sa growth mo as an actor? Mag-25 ka na. Slow but steady. Yung may mga careers kasi na natatakot kasi ako kapag yung, for example, may mga biglaan na sumisikat and then parang sobrang ang dami nangyayari sa paligid nila, hindi na alam kung paano i-handle yung fame, yung power na binibigay sa kanila. So parang hindi lang naalagaan naman. So ako, I'm very thankful na nagsimula ako sa pinakababa. Slowly but surely, paangat ng paangat, and then Voltes 5 Legacy. At least, mas naging careful ako. Mas alam ko yung worth ng mga natatamasa ako ngayon dahil nanggaling ako kung saan ako nanggaling before. So flashback sa nung starstruck kids, paano ka ba pumasok? Like, ikaw yung may gusto talagang pumasok as artista? Yes. Naalala ko nung starstruck nila Jeneline Mercado Marquez. Nanood kami na ng family ko, tapos sabi ko, Mami, gusto ko rin sumayaw. And then, biglang may pinatalastas na starstruck kids. So yun, niyaya ko yung mami ko kahit buntis siya. Tapos ilang malls din kami na-cut-offan kami ng ilang malls. Then, shoot ka na. Paano sila ng dalawa ni Paul Sala sa Starstruck Kids? Bea Binene. Bea. Ikaw ba nag-birthday ka, gusto mong i-sit down on that day? Ayoko. So, parang talagang Rest day. sinadya mong hindi mag-accept ng project? Well, actually nung kailan ba yun? Last birthday, yes, last birthday ko. Nasa quarantine kami ng Voltes 5 Legacy. So meron kaming, bago kami pumasok sa lock-in taping, meron kaming 10-day quarantine. So imagine, sa loob ng 10 days na yun, doon ko celebrate yung birthday. May nataon siya sa 21. So kung isipin mo, medyo malungkot dahil mag-isa ka lang sa kwarto for 10 days. Pero yung mga castmates ko, like sila Isabel, sila Matt, Radson, Rafael, they made it special dahil nagpadala sila ng gifts, ng cake sa room ko. Tapos yun, parang naka-video call lang kami. Nagkakantahan sila. Yeah, cute lang. At least hindi ko na-feel na super lonely ako that day. Pero kung may choice ako, ayoko mag-work sa birthday ko. Kasi buong taon nagtatrabaho eh. Parang itong birthday ko, gusto ko very personal sa akin. Kaya hindi rin ako, pag nag-birthday, hindi rin ako super laking mag-celebrate ng birthday.
mga family members lang. Actually, kahit simpleng handaan lang sa bahay, yun yung ginawa namin last year. Simpleng handaan lang sa bahay. Pero may Nakikita ko pala sa tinanong ko kayo ito, sabi ko, Mom mo ba yung Grace? Yes, nakita ko sa TikTok. Ganyan. Oo nga. Anong tanong? Kasi di ba initially, ikaw lang naman talaga yung celebrity sa bahay. Pero what's the mechanics right now na parang dalawa na kayo ng mom mo, couple mo, na following and all? Wala namang mechanics, pero nakakatuwa din dahil kung anong ginagawa ko, parang kunyari, papadala na ng mga products, tapos kailangan kong i-shoot. May mga ganun din si Mami, may mga brand deals din siya na, so, kunyari, may isang brand papadala sa kanya, sasama niya sa ingredients sa recipe niya. So, nakakatawa tapos nag-ano siya sa akin minsan, paano ba to? Nagpapaturo. Papaturo, kunyari, sa technical, mga technicalities. Social media. Hindi, kunyari, may direction yung brand. Kailangan may ganitong gawin. Eh, pag hindi alam ni Mami, ako alam ko yung mga terms na ginagamit ng mga brands. So, ibig sabihin niya. So ano ba, nag-a-advise ka nila like how to handle yung mga comments in social media? Si Mami, mabilis maapektuhan eh. Sabi ko, huwag niyo na lang pansin eh. O diba? Kasi kung naman yung method, nag-a-advise. Kasi nasabi ko, huwag niyo lang pansin. Pero ano ba, like, the plan for your mom is like, sa social media lang siya, hindi siya tatawid. Well, hindi ko alam kung anong plano ni Mami, pero kung bigyan siya ng chance, bakit hindi, di ba? Kung nakita ko naman nag-enjoy si Mami, and totoo naman nag-enjoy naman talaga siya. Minsan nga di ba, pag nasa bahay ako, gusto ko magpahinga kasi, let's say, galing All Out Sundays, buong araw sasayaw, tapos kinabukasan, gigisingin ako kanyari pag gigising, uy, TikTok naman tayo. So, okay. Sayaw. Kahit sa bahay, sumasayaw pa rin ako. Pero okay lang. Pero even before TikTok, parang ang galing mo na sa mga video editing. Like, Actually, ang ganda ng mga transitions kahit wala ng pang videos. Instagram Reels, parang may Instagram Reels ka na din talaga. Talaga? Dati, parang, even when you shoot niya, naka-invert yung video, malalaman mo yan, makikita mo siya. May ano pa Advance ba? ako mag-isa. May eye. Actually, di ba? Actually naman talaga. Kasi siya. I remember I asked you once kung ikaw, meron bang taga-edit sa'yo? Sabi mo, ikaw lang. Ako lang. Siguro, hobby ko lang din talaga kumuha ng magandang videos, clips dahil doon ko na-release yung creative juices ko. Kaya yun. Kaya ngayon, nag-enroll ako sa film school. Film school? Yes, para at least meron akong outlet ng creative juice. And Baka mas malikat sa picture mo. Anyway. So, hindi, anong plano mo? magaling yung teacher. Anong plano mo behind the camera na mas parang gusto mong work? Director. Chinichika na niya si Direct Zig. Nangyayari daw siya. Si Direk Zig, pag nasa taping ako, siguro mga 60% mas doon ako tumatambay sa monitor ni Direk Zig. Tapos yung videographer natin kanina, classmate ko yun. Tapos sinasama ko siya sa mga tapings minsan para at least ma-expose siya and may matutunan siya on field. So parang ikaw, sa'yo lang ba yan? Or parang may na-inspire ka na from ibang tao? Pag-work behind the camera? Wala naman, parang lang, na-realize ko lang nung pandemic. Kasi diba, nung pandemic, bibigyan ka lang nila ng instructions, sendan ka nila ng products, tapos ikaw na bahala mag-shoot. Sa bahay. So doon ko na-realize na pwede pala, parang okay naman yung gawa ko. Nag-enjoy naman ako, baka hilig ko talaga. Eventually. Pero when do you see yourself doing this? Meron niregalo sa akin si Isabel na clapper. Tapos sinulat ko doon kung date. Sinulat ko doon 2025. So hopefully 2020. Director talaga. Kahit hindi naman full length or isang series, siguro kahit makapag-direct lang ako ng isang official na episode sa mga Pakailaman, Jessica Soho, mga. Pero yung mga short films, thesis namin eh. May thesis na yun. Yung film school ongoing or tapos na?
Ongoing siya ngayon. Asan ka na? Asia Pacific Film Institute. Alam mo yan? Di ba? Ha? Mahal doon. Ano ganun? Parang nangyayari ko mahal doon. Worth it naman. Ha? Asia Pacific branch ako. Kaya parang medyo familiar kami with the sa Asia Pacific. Ito ba yung nasa baba ng Shell? I mean, katabi ng Shell? Sa Magallanes. So ano yung next? Ano ng instruction? Do you go to the school physically? Or how does it? Yun yung gusto ko face to face. Kaya hindi ako nag-enroll nung pandemic. Kasi feeling ko di ako matututo pag nasa online lang. So hindi talaga ako pumasok, hindi ako nag-enroll nung pandemic. Hinintay mo talaga mo. Kasi kinesthetic. Kinesthetic learner. Yan. So, nung nakita ko may short course yung APFI, ginrep ko agad yung opportunity na nag-enroll agad ako. Buti na lang kasi at least dami kong connections na nabibuild ngayon na possible kung maging katrabaho din in the future pag nag-direct na ako. Buti hindi nag-compete with your schedule to this school? Medyo. Pero, pag di kaya online, pag hindi ako nakapag-online, very understanding naman yung mga prof na alam naman nila. Pero minsan di ko sinasabi kasi nihiya ako eh. Sabi ko, artista po, hindi ko na. Sinasabi ko, working po ako. Meron ka ba mga genre na parang gusto mo, yung gusto mong gawin? Psycho thriller. So, sino yung Shutter Island, mga ganun. Iba mga Martin Ang Scorsese? takas ng cinematic requirement. Yun nga, medyo ambitious nga. So, we'll see in the Meron ka future. naman like nakaka-come up na possible film na gusto mo i-shoot with your genre na Meron. Kaso baka hindi ko muna gawin dahil mahirap. Siguro sa pag meron ng malaking production. ano kaya, since meron ka na naiisip, kahit hindi mo ipupush through yung ano meron ka na, ano yung sa tingin mo parang magiging pang-start up mo na i-shoot na film? As you Sorry. Kung Yung first film. First film na gusto mong gawin. Kung hindi ko ipupush ko kasi masyadong ambitious, siguro drama. Kasi, di ba, parang as an actor, parang may experience na rin ako kung paano tumatakbo yung isang drama show. So maganda na rin pag mag-direct ka, alam mo na kung saan mo i-focus yung story, saan mo babaliin. Kaya mo rin ba yung ikaw yung magde-direct tapos ikaw rin yung Coco Martin ka pala eh. Parang ganun. Siguro, pag marami na akong experience. But Megs, don't you think it will become a conflict later on? Na for example, you're the actor, there's another director, and then you have something you want to express na parang mas maganda ka kung ganito yung ginawa. Pero you're gonna keep it to yourself kasi actor ka in that project. Siguro, it's all about respect sa katrabaho mo. I mean, pag umaarte ka naman, hindi ka naman niya parang, hindi dapat ganito, tapos papakita niya. So, sa kanya-kanya kasing take yan eh. May kumbaga, iba yung take ko sa shot na to, iba yung meaning nito para sa akin, iba rin yung meaning niya. So, parang hindi ko pwedeng i-judge yung painting. Kunyari may painting, diba? Parang hindi mo pwedeng sabihin, ang pangit naman ito. Kasi iba yung interpretation ng gumawa. So sa tingin mo, it won't affect your acting? Hindi naman. Kasi nasa utak mo yun eh. Gets. Iniisip ko rin yan. Pero sinabi ko sa sarili ko na pag artista ako, hindi ako pwedeng magmarunong sa director namin. Kasi siya pa rin yung director namin. Respect the vision. Yeah. If magiging director po kayo, sino po yung ideal artist na gusto nyo maging artista dun sa film? Ang gusto ko pong maging... Actually, hindi ko pa napag-isipan yan. Pero parang nai-intrigue ako kung paano ko i-direct yung mga batikan na artista. Parang hirap nun, as a young director, paano may i-direct yung parang mga Christopher De Leon, mahirapan ka. Pero kung mga friends mo ba, parang magiging stricto ka ba? Or... Well, ako kasi pag nag-work ako,
ano talaga ako, seryoso ako eh. So, pwede tumatawa ako on the side, pero pag work. So, siguro lalo na pag director, kasi naranasan ko mag-direct, nag-shoot kami ng music video. Dami mong kailangan isipin, dami mong responsibility, so wala ka talagang time para makipag-chismisan. So, siguro, medyo mas seryoso ako ng konti. Pero, hindi naman mawawala yung parang closeness na. Different topic mix, di ba? Kasi iba na yung format ng TV. GMA is like the main network, tapos others will come in as content provider. Like sa ABS, may mga shows sa GMA. Competition yan between actors na, di ba? What can you say about that? Well, welcome naman sila sa network namin dahil bilang artista, Hindi ka nagturo ng sagot. Hindi. Hindi, ayun, bilang artista, at the end of the day, naghahanap buhay lang naman din. So, di ba, pag nawalan ka ng trabaho, sino ba naman ako para i-gatekeep yung work opportunity sa bahay namin? So, definitely, What was your your showtime experience? I know it's been a while, pero masaya. Very ata siya. Very welcoming sila, especially Kuya Bong. Anong feeling mo nandun ko sa studio na may ano ka ba? first time ko yun, pumunta ng ABS studio. Kinabahan ka ba? May kabahan nung una, kinakabahan ako kasi unfamiliar yung lugar eh. Kung magpa-perform ako sa all-out stage, alam ko yun, gamay na gamay. Pero yung magsasayaw ako sa ibang stage, tapos iba yung role, medyo kakabangan. Pero once na nag-start na yung music, parang di ko na naisip na nag-enjoy na lang ako. And then pumasok yung hosts, sobrang welcoming nila. Wala na, parang nag-enjoy na talaga ako. Tapos, ayun, yung prod, sinasabi nila na alagaan ka namin dito, huwag ka mag-alala. So very first performance mo rin sa ABS stage. First na yun. Pero ikaw ba meron bang artista sa mga starstruck ka or na-intimidate or baka akala mo hindi ka receptive? Siguro si Kuya Bong, yung medyo nagulat ako kasi hindi ko in-expect na magiging ganun siya ka-warm. So, yun yung parang unexpected na nangyari sa akin. Kasi si Isabel hindi naman foreign sa... galing May mga sinabi ba siya na tips? Oo, pag pumunta ka naman. Wala naman. Kasi si Kuya Ryan, Ay, hindi ka ba nagselos doon? Saan? Tinutokso kaya sila. Ay, hindi. Kaibigan. Hindi kasi... Tinutokso sila. Pumunta daw palagi si... Pinapadala dati ng buhay. sa condo nila. Oo. Totoo, hindi ka nagselos kay Ryan? Hindi, kasi... Or aware ka sa ganun? Mabait naman talaga si Kuya Ryan. Secure siya. Kasi yun, napagkukwentuhan din namin na tita na kunyari, bibisita sa dinner, kumakain sila ng kimchi. Yun, laging galing kay Kuya Ryan, kaya nakakatawa. So wala ka pang pinagsilosan? Na? Secret? Oo nga. Secret. Ay ako, meron na. Sino? Kasi sinisecret ang dami kayong magsabi ng wala. Pero nagseloso ka ba? Selos din naman ako. Pero hindi masyado. Pero hindi yung selos na malala na... Hindi naman ako grabe magselos eh, ano lang. Papalambing selos. Pero pag gano'n, what do you have to say it or do you have to keep? Pinaparamdam ko. Hindi ko naman sinasabi. Kasi kunyari sa relationship, di ba, parang ang boring naman, uy, nagsiselos ako. Diba? Dapat paparamdam mo sa kanya na, bahala ka, galit ako sa'yo. So makiramdam na siya. Nangyari na ba yan lately? Saan? Yung kanya na style. Parang pinaramdam. Normal naman yun. Normal. So nangyari nga? Oo, yun. Paano ba appease ang isang Miguel? Paano? Paano ma-appease ang Miguel Canceres kapag nagsiselos? Ano? Pagka, hindi, joke lang.
Paano ma-appease? Oo, yung parang matanggal. Wala eh, ano lang eh. Paano bumawi? Kasi syempre hindi mo sinabi eh. Hindi niya maalala. Hindi, mararamdaman niya, wala, lambing lang. Tapos, minsan kasi pag di ako nakakain, medyo grumpy rin ako. Ganun. Kaya ngayon, grumpy ako, hindi pa ako makain eh. Medyo... Mukhang doon si Nekwi. Hindi. Ayun, so kaya usually pag nakakain din ako ng masarap, parang nag-good mood ako, nakakalimutan ko yung... Actually, I agree. Di ba? Pwede ko mo ito, sarap nito. Pop. Ikaw ba, do you like birthday surprise? Or... Of course I do, pero I don't expect. Parang ayoko rin nag-expect eh. Katulad ng sinasabi ko kay Kuya Mike. Dati, parang pag may surprise sa akin yung kunyari ganyan. Sasabihin niya beforehand, kunyari bago pumasok ng kwarto, sabi ko, ba't yung sinabi ko yung Mike, di ako marunong mag-act ng surprise. So hindi kasi ako marunong. Sa totoong buhay, hindi ako marunong umarte. Marunong lang umarte pag nasa kanan. So yun. May plans na ba kayo ni Isabel? Or not necessarily on the date itself, but just to celebrate? Wala pa. Ewan ko kung may plano siya. Pero ewan ko, surprise. Hindi ko nag-expect. Nandiyan pala. Pero ngayon 25 ka na, sabi mo nga parang... Ano yan? Parang sabi mo silver anniversary 25, so parang big deal siya, no? So ano yung parang gift mo sa sarili? Taiwan. Baka mag-travel ako sa Taiwan. Mag-isa? Somewhere near lang. Mag-isa? Baka hindi. Okay, singing kasi Isabel. Well, hintay lang kami. Kung may sasabihin ka pa. Pero hindi papayagan si Isabel. Hindi siya papayagan sumama. Sa ibang bansa, ni mami. Ay, ng mami niya. Hindi sumama na yung mami niya. Pwede. Pero yun, plano kong tagal ko na rin hindi nakapag-travel. So, ito yung baba. Actually, nag-San Diego Comic Con pala ako. Pero Yan, San Diego. work kasi yun. Work kasi yun. Ito. Nag-picture pa nga kayo sa sunset, di ba? Nag-propose. Yung ano. Ikaw ba yung tipong you give yourself a gift somehow? Or Mga ganun, well, yeah. Ako yung taong nagbibigay ng regalo sa sarili. Kasi, hindi ako, kunyari, magsha-shopping ako, pupunta ako mall, may makikita akong magandang gamit. Tapos yung tipong bibiliin ko na, pero wag na lang, next time na lang. Lagi akong nagpapasa sa mga dapat kong bibiliin sa sarili ko. So, yun, kunyari, may birthday ako, birthday ko, Christmas, parang excuse ko na yun para bilihan ng something ng sarili ko. Yeah, after. So, Pero is it something kuripot ako sa sarili. before pa inaay mo na ito i-gift ko talaga sa sarili? Sports car, gano'n. Ay, hindi. Plan before. Sayang, hindi ko sa Pinas. Laging traffic eh. Yun, yung travel talaga. Actually, every after show, yun yung plano ko. Kailangan laging naroon travel. After a show wraps up. Tapos birthday, kung possible, in between Christmas and New Year. Basta every time may big celebration, yun, parang yun yung go-to na gift ko sa sarili ko. Pampered din naman pala yung sarili eh. Oo. Ng sarili. Oh. Ayaw mag-travel vlog. Nag? Travel vlog. Meron. Nagagawin mo parang cinematic kagaya na. No, not the usual vlog. Kasi Yeah. the usual vlog, welcome to ngayon. Parang walang Parang lang, may mga, voice over. Mahirap eh. Parang next time. Trabaho. Actually, may mga travels kasi ako na parang gusto ko. Ayokong mag-video. Gusto mo i-enjoy yun yung Gusto kong i-enjoy. Ayokong maramdaman na that's nice. nagtatrabaho. Pero may mga days naman na, parang sinisipag akong gumawa ng content. Yes. So, yun. Anyway, nag-intermittent fasting ka at 25 ka na. Papaborts ka. Kung napanood nyo sa TikTok, may Nakita health namin sa- benefits yung intermittent fasting. Hindi ko alam kung totoo. Napanood ko lang sa TikTok. Sabi nila, pag 16 hours, baka mali yung information ko. Basta sa TikTok ko lang ito nakita, disclaimer parang nag-heal yung cells ng body mo pag wala kang ini-intake ng pagkain.
pwedeng... Ayoko, kamanang pala. Hindi, pero hindi naman dahil gusto ko magpaganda ng katawan. Parang feeling ko mas yun nga, attentive ako, mas magaan ako kumilos, mas nagagawa, hindi ako sluggish. Kasi di ba pagkain ka ng kain, parang minsan may mga days na hindi ka makabangon ng kain. Ang gusto mo lang humiga. Pag naka-intermittent fasting ako, parang hindi ko nararamdaman. Pero do you see yourself going that route? Not necessarily sexy, but at least fit. Half body. Parang kasi ng halos living men, dumaan ng ganung phase eh. Is it something na maybe early 30s or... I mean, kung kailangan talaga sa material. Hindi ako ready. So mga ilang years pang hintayin na. Hindi natin alam kung may narating na ganun material. Next year na pala. Because also, Needed lang. yung ganyan kasi na it also opened up other opportunities for others. Yeah. Right? Bibigyan ko naman ng superhero movie or Kaya nga, kung kailangan talaga. kung kailangan sa role. Kailangan sa role. Hindi ko kailangan sa kung kailangan nga sa role. Baka So iniisip. parang yung role yung mag-define, so not necessarily yung parang Kung kailangan sa career material. path. Hollywood yung ano niya. Kasi di ba like for example yung kay Ding Dong dati, hindi siya role eh. Career path niya talaga na ginanong eh. Oo. So yours is gusto mo sa character. Kung kailangan sa material. So parang needed nung O parang iba naman tingin namin sa ano bang pagtingin mo? Hindi kasi starstruck news kami. Pero kasi itong mga bagets na to, ang nabutan nila kay Miguel, medyo ano na. TikTok. TikTok days. Era na. Ninyo. Hindi ka pa, pinanganak ka na ba? Sa ninyo? Starstruck kids, baka 1 year old ka pa lang. Kayo, parang kakain na siya. Hindi, go lang. Natin lang. Pero ano like, kasi the last time we talked to you, parang hindi pa yung define yung next projects. Because, well, hindi pa naman tapos yung Voltes 5. Pero now ba mayroon na? Same. Pero Wala pa rin nabasa talaga. pa na ako na parang magka-season 2 yung Voltes 5. Voltes 5. Parang- parang Parang yesterday may ko isang, na parang yung character, yung isang character na villain, hindi pinakita yung ending kung namatay ba siya. Parang Pwede. Si Ava. Si Eigenman sabi. Kasi kami gusto namin maging truthful sa yung loyal sa story ng Voltes. Japanese. Kung yung animation. So kung dadagdagan namin, baka di na ma-appreciate ng loyal Voltes fans. So we'll see about that. Pero like, do you know the plans about Voltes 5 na kung anong gagawin pa dun sa franchise, etc. Okay. So ano? Hindi kasi I think the success also of One Piece and all, Yeah. na talagang global Secret muna. Asa pero may something similar pa na. Ayokong sa akin manggaling. But definitely it's not the end. It's not the end. Okay. Sige. Yung message na sa akin sa amin ni parang sabi na wait lang, hanapin ko. That's good news, tuloy-tuloy pa rin pala. Sabi ni Direk, end of an era, or is it? So kahit kami, tinitiis kami ni Direk Mark kung ano susunod sa Voltes 5. So bawal mo pasirain yung flight suit. Hindi kasi the fact na yung Voltes 5 did through the years, bakit naman hindi pwede yung live adaptation, di ba? Ayun, mapunta tayo dun sa recent Sige. mo na... Hindi. Ayun, dun sa recent mo na rank and roll shoot. Pwedeng like magkukwento ka ng like, best thing na nangyari dun sa event na yun. Well, masayang event. Ang dami kong nakitang kaibigan. L.A. Aguinaldo was there. So, yun, naki-mingle kami dun sa loob ng event. And anniversary ng Vogue din yun. So, sobrang grateful kami ni Isabel na ma-invite sa event nila na yun. Pero feeling ko, ang best thing na nangyari sa night na yun is na-late kami ni Isabel. Wala kami nabutang pagkain. Kaya after ng event, Kumain nag-hotpot kayo. kami. Nag-hotpot kami. Kaya lang, sobrang spontaneous lang. Ay, yung vocal.
Oo. With the experience naman, ano yung parang, other than being the best thing na na-late kayo, ano yung pinaka-highlight for you ng event na yun? Well, yun eh, nakipag-mingle ako. Ayaw mo ba na sagot mo? Oo, sabi ko, oo. Parang yun nakapag-mingle ako with my friends. Parang ang dami ko nakitang GMA people doon. Si LA nga, katulad sinabi ko kanina. And Bretman Rock, ano si Bretman Rock. So yun. Actually yung program din namin inabutan eh. Parang nandun na kami sa may sa baba. Nasa taas yung program kasi. Hindi na kami umabot. So to another gala, saan kasi secret? Yan ang pinag-iisipan pa namin. Okay. Wala pa kami concert. Ang hirap kasi talunin mo. Oo. Ang hirap kasi talunin mo. Sinasabi ko sa iyo. Dapat pala hindi muna kami na ganun last year, no? Grabe kasi yun. Parang hirap na Or pwedeng skip muna kami this year. Sa'yo na yun. Yung costume, customized for you or you bought, hindi naman binaro. Ginawa ni Maki Combe. For you. Yes. Ganda, no? Ano kasi, ang detail. Sobra. Tapos